Ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Kapit! Boy, kapit! Mainit na mainit at may mahuhulog sa bangko. Ito na, diretso na tayo. Pinangalanan na po si Jinggoy Estrada at si Joel Villanueva. Yan yung magagaling umakting dyan sa Senado. Pinangalanan po sila nitong engineer ng DPWH na si Bryce Hernandez. Nako, sikat na sikat yan, ka-coffee, kahapon sa hearing dyan sa Senado. At ngayon, may hearing naman po sa House of Representatives. At no holds barred. Sinabi na ang lahat. Paglilinaw ha, ito po ay statement, sworn statement ni Bryce Hernandez. Hindi pa siya guilty ha, hindi pa guilty si Jinggoy ha. Paglilinaw, hindi pa rin guilty si Joel Villanueva. Pero tulad ng mga napangalanan kahapon, abay kinakailangan nilang linisin. At itong mga statement na to ni Bryce Hernandez, mabilis mabe-verify. May mga figures yung mga binigay ni Jinggoy at ako po, 30% daw po yung hinihingi na commitment. Okay, sige. Maganda manggaling mismo kay Bryce, and then let's give our commentary. Pakinggan muna natin yung bahagi ng statement na ito ni Bryce Hernandez. Kapit kayo ha. Kaya pala si Marcoleta nagpapahaging Sinabihan si Jinggoy na safe ka na. Kasi hindi siya nasama dun sa listahan ni Diskaya. Yun pala, nasa listahan dyan sa Bulacan. Ay, sige. Basa tayo. Panoorin muna natin ito, ka-coffee. Ready kayo ha, ready? Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Ako po si Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office. Ako po ay na-contempt kahapon Senate Blue Ribbon Committee. Correct. Habang ako po ay nakadetain, napag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project. No choice na Kasi po sa aking natatandaan sa ngayon. Dapat lang. Tama po si Senator Lacson, ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, nasagutin ko na po ngayon. Okay, wait lang, kaunting pa kapit-kapit. Totoo yung sinasabi niya ha, yung mga district engineer, kaya pinapanindigan ko yung statement ko Hindi sila yung mga mastermind dyan. May mga mastermind dyan, malalaking tao. Yung mga district engineer, sangkot sila, pero tama yung sinasabi niya, nagiging legman sila at nagiging bagman sila. Yan din po yung sinasabi ni Senator Lacson. May malalaking tao na nagkukumpas sa mga yan. Nagkataon lang sila yung mga signatory dyan, sila yung mapapahamak dyan. Pero sila, hindi sila yung biggest fishes dyan. Mga congressman, mga senador at yung iba mga kontraktor, yung mga nadyan sa DPWH, yes, may kasalanan sila, pero hindi sila yung may pinakamalalaking kasalanan dyan. Yan, pwede ipasok mo state witness. Alam nila yung kalakaran dyan. Pero si Diskaya, gagawin mong state witness? Billions ang kinita niyan. State witness? Anyway, sige. Punta na tayo dito sa sinasabi ni Bryce. Excited ako Marami akong gustong sabihin Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Estrada, wow. Senator Joel Villanueva, wow. Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025. Wow. Sa mga ilang projects sa Bulacan. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to ay construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate phase 3 sa Hagonoy, Bulacan. Flood control mitigating structure with pumping station and floodgate sa Malolos, Bulacan. Hindi ko na po babasahin lahat to. Isasama ko po to sa aking written statement. Mahalaga pong basahin yung buong listahan ng mga proyekto.
These are the line items that everyone has been talking about, so I think the nation deserves Correct. to know which particular line items You have plenty of time. in the GAA that are being implemented for these particular personalities. Okay, sige. Okay, sige. Bago nila basahin yan, kasi mabilis naman ma-verify yan eh. Mabigat itong statement ni Bryce. Okay, paglilinaw truth of the matter. Posibleng mag-recant yan eventually si Bryce, no? Huwag din tayo papadala dyan kasi mga sindikato yung mga yan eh. Parte ng sindikato yan si Bryce eh. So posibleng laglagan na ito. Kahapon din naglag siya ni Alcantara ng boss niya, di ba? Posibleng ngayon nilalaglag niya na rin. Hindi natin alam yan. Pero ito po yung mga usok na dapat imbestigahan, di ba? Ang presidente malapit na hindi pa na-release yung commission na yan, itong body na mag-iimbestiga. At least kahit papano, they have something to take off, di ba? Pwede sila dyan na magsimula ng mag-imbestiga. Dito tayo sa revelasyon ni Bryce. Ang daming mga verifiable facts eh. Okay. 355 million. Napakalaki niyan ha. 355 million pesos ang galing po kay Jinggoy. Paano ba yan? Posibleng insertion yan, budget insertion yan, nakuha yan sa BICAM, di ba? Pina-insert yan. Ibig sabihin, galing kay Jinggoy yung pondo. Pero hindi siya directly ang magbibigay niyan. Kumbaga, siya yung nag-secure para makakuha ng pondo. 355 million pesos. Mabilis ma-verify yan. O sige, balikan yung BICAM report, balikan yung mga dokumento dyan sa Senado, balikan yung mga dokumento dyan sa DPWH, etc. Mabilis ma-verify yan. Malalaman agad kung nagsisinungaling si Bryce dyan. Pangalawa, yung mga pangalan ng projects na yan nag-i-exist. Mabilis ma-verify yan. Nasa sumbongsapangulo.ph. Nasa DBM din yan. May record sila dyan kung totoo. Kung nagtutugma itong statement ni Bryce. Yung sinasabi ni Alcantara na 30%, posibleng gawa-gawa niya lang yan. Posible din totoo. Kasi si Alcantara, sindikato rin eh. Diba? Posible nagsisinungaling siya. I am being fair ha. Hindi natin hinuhusgan si Jinggoy Estrada ha. Pero posible nagsisinungaling din si Alcantara dyan. Pero hindi gagawa ng kwento si Alcantara laban kay Jinggoy Estrada dahil alam niyang babalikan siya niyan. Alam niya, senador yan eh. Gagawa ka ba ng kwento? Sisiraan mo ang isang senador? Hindi mo gagawin yan. Even the Discayas na bilyonaryo, trilyonaryo, hindi magawang mabangga itong mga senador. Nagigets niyo yung punto ko. Umaway ka na ng congressman, wag lang senator. Kasi ang senator, mabigat yan. Mahirap kalaban yan. Diba? Pero pwede naman kalaban. So, kung gagawa ka lang ng kwento, gawan mo na ng kwento si congressman. Wag lang si senator. Nagigets nyo yung point ko. Sa madaling sabi, hindi gagawa ng kwento itong si Bryce laban sa senador. Dahil alam niyang didiinan siya niyan. Alam niyang babakbakan siya niyan. Kumbaga, no holds barred na yan. O sige, sabihin ko na ang totoo. Maraming nalalaman itong si Bryce eh. Siya ang bagman eh. Sa kanya pumapasok ang salapi, sa kanya binibigay ni Sally. At saka naman kinukuha din ni Alcantara. Yung sinasabi ni Bryce na wala siyang nakukuha dun sa pera, BS yun. Bryce, hindi kami naniniwala sa iyo na wala kang kinikita dyan. Hindi ka makakabili ng mamahalin ng mga sasakyan, yung ganyang lifestyle yan, kung wala kang nakukuha dyan o hindi ka naamburan dyan. Kanya-kanyang linis na ito, ka-coffee. Pero yan, damay-damay na kayo. O sige, kayo-kayo na magsiraan dyan. O, sige, balik tayo dito sa 30%. Joel Villanueva ha, yung acting mo dyan sa Senado ha, hindi pa tapos yan. Ayan, masa-acting ka na naman ngayon. Isa din yan si Joel Villanueva. O yari kayo ngayon. 355, let's assume ha, 355. Alam mo kung magkano yung 30% yan? 106 million pesos. 106 million pesos. Oh, hindi na natin sila may 500,000. 106 million pesos. Commitment para kay Jinggoy Estrada. According sa statement ni Bryce. Ang laking halaga niyan. Linis, 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 linis. Kayo, naniniwala ba? Si Jinggoy isangkot dyan? Kayo makakapag-desisyon yan, pero si Marcoleta may idea. Bulilyaso sila ngayon eh. Nabalasa sila dyan sa Senado. Yan, taas ang posisyon ni Jinggoy Estrada dyan. Kahapon pa lang eh. Senate pro tempore siya, di ba? Number 2 sa Senado. Chichi Escudero, Senate President. Senate pro tempore. Si Jinggoy Estrada, number 2 sa Senado. Ngayon, natanggal. Napalitan ni Lacson. Yan ngayon. Ikot ang tumbong ninyo ngayon. Yari kayo ngayon. Kanya-kanyang linis kayo ngayon. Sige, pakinggan pa natin itong statement na ito mula kay Bryce.
read the entirety of his salaysay. Yes, yes. Not to select portion of his salaysay. Yes, he will. I think he will be required to read the entire, but we need a specific line item in the General Appropriations Act to be able to tie these particular projects to political personalities, not just DPWH engineers, not just contractors. Agree. Mr. Chair, may I also ask that the amounts also be read? Yes, if It's important that the public will also know. yes, if it is available, Engineer Hernandez, please mention the amount as well. Mr. Chair, saglit na interjection lang. After the statement of Sir Bryce, may we have the copy of his statement para po makapagtanong din yung mga members based on his ongoing statement. Itong mga congressman naman pinutol eh. If that is practicable, Deputy Speaker, we will ask him to do it, but it is a written, handwritten statement, so I think we have to listen to his entire salaysay first. Ewan ko, naiinis ako sa mga congressman. Under oath yan. May gamit pa rin yan under oath. Kahit hindi written, yung binabasa niya kahit nasa cellphone yan, nanumpayan bago magsalita, under oath. So magagamit nyo against him yan. So pagpasalitain nyo, huwag nyong harangin. Itong sinasabi kahapon si Marcoleta na bakbakan dyan, hinaharang, pinipigil magsalita, napaghahalataan. Ito may mga congressman na, hayaan nyo munang, naiinis tuloy ako eh, parang ayoko na ituloy ito eh. Hayaan nyo magsalita. Proceed with the line items, please. Dami tuloy chat. Repeat it, Your Honor. First, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Mercado, Hagonoy, Bulacan, with an allocation of 60 million pesos. Number 2, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate at Mambog Creek, Phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 45 million pesos. Dami ah. Construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Iba, Hagonoy, Bulacan, amounting to 60 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station at Calero Creek, Phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 50 million pesos. Construction of flood control structure including pumping Yes, station. moving forward. Construction of Phase 3, 5 Persit Restaurant. Let him finish the handwritten statement. Okay, tapos lang po yung handwritten statement. Nagbaba po si Senator Jinggoy at ang kanyang SOP dito ay 30%. As per our District Engineer Henry Alcantara. Di din na ni Jingo yan. Dineliver ito nung lumabas mga item na to sa GAA. Mga driver namin sa DPWH Bulacan First ang nag-deliver. Okay. Ang usap nila. Patawag mo ngayon. Si Christian Santiago at saka si Andre Balatbat. Galing din ito sa utos ni D. Alcantara. Noong 2023 naman, naglabas na 600 million si Senator Joel Villanueva. Ang SOP nito ay 30% din. Magkano? Noong 2023 naman, naglabas na 600 million si Senator Joel Villanueva. At ang SOP nito ay 30% din. If I'm not mistaken, sorry. Pwede ko sabihin ko po kung anong mga projects na mga line item din. Please proceed Go. with disclosing the line items so the nation may able to tie the line item to the political personality involved. Para ma-verify. First, rehabilitation of flood control structure along Balagtas River, Barangay Panginay. Hinaan ko lang habang sinasabi niya. 75. Joel Villanueva, ang galing mo umakting dyan sa Senado. Nag-trending yung video mo ng mga acting-acting mo dyan. Anong nangyari? 2023. O sige, again, verifiable po itong mga statement na yan.
600 million ka-coffee. That's 600 million pesos. Ano to, budget insertion din yan. O si Joel Villanueva nag-source out. Napakalaking halaga niyan. 180 million pesos. Kung totoo man yung sinasabi ni Henry Alcantara na 30% yung commitment dyan. That's 180 million pesos napunta kay Joel Villanueva. Naku po, mas malaki pa kay Jinggoy Estrada. Tapos kung umakting ha, naku po, huling-huli kayo. Again, verifiable po itong mga facts na yan. Sinasabi rin ni Bryce, itong mga projects na yan, pwede nyong ibangga yan. May pinangalanan siyang driver, 2 driver ng DPWH na mismong nag-deliver. Mabilis din ma-check yan. Lahat ng mga opisina ngayon, may CCTV footage yan. Kalkalin ninyo, ibangga ninyo. Kailan dumating yan, kailan nag-deliver yan, for sure may record sila yan. Balikan ninyo sa CCTV footage ninyo. O kung wala dyan sa DPWH na umalis, o puntahan ninyo kung saan dineliver yan, for sure may CCTV footage yan. Ibangga sa statement nila Sally. Kung total naka-noodles daw yung ano niyan eh. Pag nag-deliver ng pera, naka-box ng noodles, naka-box ng piatos, i-double check ninyo yan. Baka nag-diskarga. Malalaking pera ito ka-coffee. Cash ang usapan dito ha. Walang cheque dito. Kaya mabilis matitrace yan. Oh, ngayon, linisin ninyo yung sarili ninyo. Oh. Imbestiga pa kayo ha. O yan, nabubulilyaso tuloy kayo ngayon. Pero again, hindi pa rin tayo ka-coffee ha, kontento dito sa investigasyon na yan sa House at sa Senado. Ang gusto nating investigasyon sa Korte para may nakukulong. Pero ito, trial by publicity, o mahiya naman kayo kahit papano, no, magalit ang taong bayan sa ginagawa ninyo. And we take our lessons from what are happening ka-coffee. Ilista natin itong mga damukal na itong mga politiko. Ilista nyo yung mga pangalan, wag nang iboboto. At ang kanilang kamag-anak siguro, no, sa nalalapit po na halalan. Millions ka-coffee ang pinag-uusapan natin dito. At kung magsalita itong mga to, napakalilinis din eh, sa hearing eh. Ako po. O sige, balik tayo dito. Station 12, that's 589 to Station 12. Verifiable yung mga yan. At Barangay Pambang, Bukawi, Bulacan. With an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawi River flood mitigation structure at Station 4, that's 204. Dami. Station 4, 6 million pesos. Station 5, flood mitigation. Pero yung balikan tong hearing ha, pino-forward ko lang ha. Record, and that this is the projects for which particular political personality. 600 million pesos last 2023 from Senator Joel Villanueva. Thank you. Please proceed with your handwritten statement. Joel is Lord Ang talaga eh. SOP nito ay 30% din. Binigay din ito na lumabas sa GAA at i-deliver sa bahay niya sa Bukawi ni D. Alcantara at dating hepe ng aming construction si Engineer JP Mendoza. Si D. Alcantara namin ang masasabing chief implementor. Siya po ang kumakausap sa lahat ng politiko na involved dito. At least 3% po siya sa lahat ng projects na dumadaan sa opisina namin. Wow. At pinapasabi pa nga sa amin sa mga contractor na kung gusto nyong magkaroon ng maraming projects sa susunod, ay magbigay kayo ng additional na 2% sa kanya. Wow. Parang finder's fee daw. Si D.E. Henry Alcantara po ang usually nagde-deliver sa mga politiko at kay Yusek Robert Bernardo po. Pasensya na po, ito pa lang po ang aking mga masasabi sa ngayon. Okay, Mabigyan sige. po ako ng sapat na oras pag... Okay. Sige, let's do the math. Ako naniniwala ako, isa din sa major na may pananagutan itong Alcantara eh. Kasi kahapon, ang nangyari dyan sa hearing sa Senado, hindi ko alam kung bakit, no? Parang malinis si Alcantara. At itong Bryce yung nadikdik nila dyan. Samantalang siya yung boss. Ano yun, di ba? So may problema talaga sa hearing sa Senado kahapon eh. Bukod sa drama yan, may something talaga eh. May sabwatang na naganap dyan kahapon. Boss nila yan eh. O sa statement na ito, naniniwala ako, yan ang nagdi-deliver at yan ang kumakausap. Dahil sa tingin ko dito kay Bryce, the way siya magsalita, the way yung gestures niya, hindi na kaya yung mga ganyang kalakaran pa eh. Posible makaya niya, pero sa tingin ko hindi niya pa kaya yung makipagbrasuhan sa mga politiko.
Do you get me, ka-coffee? Yung makikipagbrasuhan ka sa mga kontraktor, yung may kapal ka na ng mukha na, o 3%, 5%, yung communication skills mo, yung rapport mo, yung convincing power mo, I don't think na kaya pa, o kaya na, o ginagawa na. Baka na-underestimate ko lang, pero I don't think na si Bryce ang gumagawa niyan. Si Henry Alcantara yan. Malinaw na malinaw yan. Sige, 3% kada project. O sige, dito tayo. Assuming na totoo ha. Again ha, hindi pa sila guilty dito ha. Facts of the matter lang tayo ha. 600 million ka-coffee. 600 million ang kay Joel Villanueva. O 3% ang kay dyan, kay Alcantara. Let's assume na totoo yan. 18 million agad yan. Just one project, hindi pala project, hindi isang project yan. 3 or 4. 18 million pesos coming from just one politician, Joel Villanueva alone. Napakarami pa mga congressman. That's 18 million already. 18 million pesos sa isang politiko pa lang yan. 2023 pa lang yan. Ano pa yung 2024? Ano pa yung 2022, 2021, 2020, 2019, 2018? Damuhong mga magnanakaw ito. O kay Jinggoy, 355. O sige. That's 10.65 million. Jinggoy pa lang yan. O, plus, idagdag na natin yung kay Joel. That's 28.65 million pesos already coming from 2 politicians. Just 2 politicians. May finder's fee pa. 2% mula sa mga kontraktor. Sa 600 million, ang 2%, 12 million pesos. 12 million pesos finder's fee. Nakikita nyo? Kung ikaw si Presidente Marcos, talaga manggagalaiti ka kung ganyan yung nangyayari. Makikita mo, walang nangyayari, mga ghost flood control projects. Nagpakayaman lang yung mga yan. Pasalamat din tayo sa mga kritiko ni PBBM. In fairness ha, o sige, nag-criticize kayo ng criticize sa administrasyon ni PBBM. Nang una ay pinagtatanggol, di ba? Yung mga pagbabaha na yan. Pero napuno ang presidente, may mga na-discover siya. Again, sasabihin niyo, bakit nag-iba ka ng stand? Nag-iiba ang circumstances based on facts. Nag-iiba yung mga circumstances base sa mga datos na lumalabas at nakikita natin. Buti ganyan ang ginawa ng presidente. Naglakas ng loob. Sa harap ng mga politikong magnanakaw, mahiya naman kayo. Ngayon, makukulong na kayo. Pumalakpak pa kayo ha. O, sapul kayo ngayon. Ay nako, kaunti pa lang yan ka-coffee. Marami pa pong revelasyon na maglalabasan dyan. I-komento ang inyong opinion, reaksyon. Napahaba tayo ha, sorry, 23 minutes na tayo. Opinion, reaksyon dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Gina G ako ngayon dahil naiinis ako I-komento po dyan sa comment section, no? Nasa Facebook, please like and follow. YouTube, subscribe. TikTok, subscribe na po kayo. I'll see you in the next video. Paalam po, bye-bye.